17 years ago na mula nung huli ko siyang nakita. Nung gumraduate pa kami sa med school. Class of 2007. Birth year ko po. Danilo? Bukoy! Nakita mo si Baby Kyla? Buhat-buhat siya ng isang babae. Lumabas siya galing sa bahay niyo. First time ko siya nakita nung araw ng landslide eh. Kaya natandaan kong mukha siyang dayo. All my life, sinasabi mo sa akin may sakit ako, di ba? Doktor po ba talaga kayo? Kini-question mo ang pagiging doktor ko? Bakit niyo po ako tinuturukan ng para sa hayop, Mami? Of course, yung binibigay ko sa'yo ay yung pang-tao! What are you doing, Mami? Diba ikaw? May sumagasa sa'yo eh. Paano kung yung babaeng kumuha kay Baby Kyla ang may pakana nun? Hanapin niyo yung babaeng yun. Ibalik niyo dito ang apo ko. Iuwi niyo siya dito. Maliban sa anak ninyo, mayroon pang batang sanggol dito na na-report na missing nung landslide. Ma'am, meron din po bang nag-report dito na may coaching paikot-ikot noon? Ang mabuti pa antayin na lang si Mang Ben para kausapin kayo. At darating po ngayon yun kasi may pag-uusapan po kami. Siya po yung kapitan ng panahon na yun. Baka naman po may nag-report po sa kanya, kaya lang hindi po na-record. Antayin nyo na. Sige po. Salamat ho. Oh, bakit hindi ka pa kumakain? Wala po akong gana. You know, Moki? I'm trying my best to be kind to you. Kaya pwede ba? Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Ito na yung mga gamot mo. Inumin mo na. Mami, ayoko. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kasi po, hindi ko po alam kung safe po ba yung mga gamot na pinapainom niyo sa akin eh. Nung last time po nakita ko po kayo, sinusunog niyo yung vial ng Canixidol. Bakit, Mami? Kasi po ba totoo yung sinabi ko? Na pang hayop po talaga yung gamot na yon? Kaya po ba tinatago niyo sa akin? Lahat ng mga gamot na to ay para sa sakit mo. Safe ang lahat ng to para sa tao, Moki. Then if it's safe, Mommy, why don't you try it yourself? Then ako susunod. Ginagawa ko ang lahat para maging isang mabuting ina. Pero bakit parang pinaparamdam mo sa akin na ang sama-sama ko? Hindi mo na ako nire-respeto. Hindi naman po sa ganun, Mommy. I just want to know kung safe po ba talaga yung mga gamot na pinapainom niyo sa akin. Sa tingin mo ba sasaktan kita? Pag-iisipan mo talaga ako na bibigyan kita ng gamot na maaaring makasakit sa'yo? Gusto ko lang naman po ng proof, Mommy. Pero hindi ko pwedeng inumin yung gamot mo. Dahil wala naman akong sakit. Ako din naman, Mommy. Wala po akong sakit eh. Meron, Moki! Meron!
May sakit ka, anak! At kapag hindi mo ininom tong mga gamot na to, pwedeng lumala yung sakit mo and God forbid, pwede kang mamatay. Hindi ko kaya, Muki. Anak, hindi ko kaya. Hindi ko na kayang mag-isa. Kaya parang awa mo na nagmamakaawa ako sa'yo. Inumin mo yung mga gamot mo, please. Ayoko may mangyaring masama sa'yo, anak, please. Please, I'm begging you. Please. Sige po, Mami. Akin na po yung mga gamot ko. Salamat, anak. Salamat. Progress na. Nikki? Ano yan? Ay, hindi mo iniinom yung mga gamot mo? Bakit? Akin na. Kasi ate, feeling ko, mas lalo akong lumalala kapag iniinom ko yung mga gamot ko eh. Alam mo, ilang araw na akong hindi umiinom ng mga gamot ko, pero look at me. I'm still okay. Maayos yung pakiramdam ko. Batang to? Ano, sa tingin mo ba papainumin ka ng mami mo ng mga hindi mo naman kailangan? Di ko alam, ate. Mami is insisting na may sakit ako. Kahit iba naman yung nararamdaman ko. At hindi naman siya doktor. Ano sabi mo? Hindi doktor ang mami mo? Ayun na nga, ate. Doon ako naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung totoo. Kung may sakit ba talaga ako o wala. At kung wala talaga akong sakit, bakit ginagawa ni Mami to? Diba, anong reason? Okay. Hindi ko masasagot yung mga tanong mo eh. Pero kung totoong hindi talaga doktor ang mami mo, aba dapat magpasuri ka sa tunay na doktor para malaman mo ang totoo.